Yo, what's up? Welcome back. Wala mo na tayong i-video reaction. Nakikita nyo naman siguro yung poster sa screen natin. Yun, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Gawa ng may pinaghahandaan akong laban. So yun, bibigyan muna tayo ng prediction para sa paparating na event ng Zoning 22. Grabe. Solid na naman ang lineup na to. Gaganapin pala to sa Metro 10 Pasig. Yon, dating gawi, mga sumusuporta ng live. Alam nyo na kung paano yung proseso natin sa ticket. Pwede din kayo mag-walk-in sa July 4 na to. At kabilang din dyan na babattle yung iilang match up para sa isabuhay tournament. So yon, din natin to papatagalin. Mula sa baba, pinakababa, unang laban ng gabi, Dave Denver versus Jamie Sykes o Jamie Sykes ba to? Napapanood ko na to si Jamie Sykes. Siya yung nakalaban ni Vicente, di ba? Medyo mabigat kay Jamie Sykes to. Kasi parang sila yung magsiset ng tono ng event di ba? Kailangan magandang opener talaga yung yung mapapanood. Dave Denver, sanay na sa mga ganyang klaseng event. Crowded. At sa style niya naman, kitang-kita mo naman na kaya niyang kumuha ng loob ng tao, ng tenga, at mas mukhang batak si Dave Denver kay Jamie Sykes Bukod sa mukha, mas mukhang batak talaga sa battle rap Siguro kung titignan natin or ibabase man natin sa last performance nila, Dave Denver ako dito. Si Jamie Sykes kasi ang hirap ng, parang yung style niya, parang pwede mo siyang ihalin tulad kay Sendlock Dati parang yung run ni Zenlook bago siya magustuhan talaga ng tao. Talagang hindi siya bumitaw sa style niya. At nakikita ko naman si Jamie Sykes, papangatawanan niya rin to. Kaya magandang pukpukan yan. Dave Denver, maraming elements yung kayang gawin na itong taong to. Isa sa magiging pukpukan to, tingin ko. Pero Dave Denver ako. Topper K-Ram. Ito, Topper K-Ram. Tanang hirap na ito Pero syempre, hindi na ako lalayo. Ang bias ko rito si K-Ram. Mas trip ko yung mga jokes, yung humor niya. Basta yung yung comedic timing niya, mas trip ko yung kaysa kay Topper. Si Topper, tsaka mas sanay si K-Ram sa one-on-one, tingin ko. Si Topper kasi matagal na pahinga. At yung huling pagkalawang niya, may kasama pa siya. Kaya tingin ko magiging yon, makaka-apekto yon. Pero Topper yan. May corona siya para sa sarili niya. Pero sa matchup na to, sasakit siguro tiyan natin dito. Hindi natin alam kung anong gagawin nila sa isa't isa, pero lap trip to at maganda-gandang pukpukan to. Pero kay Ram ako, kay Ram. Batang Rebelde 30 BR, ganun pa rin. Kung sino makaharap niya, all out pa rin lagi ito. Para sa akin, siyang pinaka most underrated MC para sa akin. BR talaga. 30. Isa sa mga agresibong lubog. Inang lakas pa naman ni 30 ngayon. Siya yung nanalo sa
Royal Rumble, di ba? Ang hirap timbangin nito pero ah, mm, siguro 30 ako, 30. 30 ako kaysa kay Batang Rebelde. Depende to sa papakita ni BR eh. Pero kung sa battle rap naman, veterano na si BR, si 30 mapaghahalataan mong namulat talaga rin sa battle rap. Magandang laban to, magandang matchup to. Pero gahibla lang, konti lang. Papaboran ko si 30. Siguro ang ano nila ni ang mga weapon nila na parehas. Mas madalas ko nakikita nagpa-flow si 30 yung rhyme scheme niya. Ganon din naman si BR pero iba pagdating sa delivery. Intense masyado yung kay Third. Pero hindi mo pwedeng baliwalain yung freestyle ability ni Batang Rebelde. Kaya yun. Pero 30 ako, konting-konti lang. Rapian Kilan, tangina. Style Clash. Solid na ito, men. Rapian tsaka Kilan. Ang hirap. Parang wala akong makitang rason na kayang basagin ni Rapian si Kilan pagdating sa style ni Kilan. Kung may nakikita ba ako, parang hindi eh. Parang hindi kayang basagin ni Rapian yon sa pagkaka ano ko kay Rapian ha. Pero wala rin ako makitang rason para matapatan ni Kilan yung mga heavy burst ni Rapian. Magandang style clash to. Na. Gusto kong manalo si Kilan. Pero gusto kong makita kung anong gustong patunayan ni Rafian. So siguro Rafian ako dito, pero bahagya lang naman. Kasi si Rafian na overpower siya ni Slack One sa mga jokes lang din, hindi lang sa heavy burst eh. May mga jokes si Slack One na pumatay din kay Rapian nun na posibleng kayang gawin ni Kilan. Kaya bahagyang bahagya Rapian ako. Etong sa taas, Sak Maestro Man W, isang style clash na naman. Man W. Kung Sak Maestro na nagpakita kay Shaboy yung mapapanood natin, siguro kaya niya ma-overkill to si Manda eh. Tulad ng ginawa niya kay Shaboy eh. Pero papalag yung mga jokes ni Manda, pero tingin ko hindi yun enough kung ganung Sak Maestro yung magpapakita. Parang napakalayo pa rin. Kaya dito siguro magsasak Maestro ako. Nung kay Shaboy hindi ako nag-sak kasi mahirap umasa. Masasaktan tayo eh pag hindi handa eh. Pero ngayon, sak Maestro ako. Puta na, M-Site na naman. Simula nag-start yung flip-top si M-Site, patuloy na bumabattle. Pero sobrang solid ng laban ni Site versus Saint Ice. Sa gantong laban, si Saint Ice kasi parang unti-unti na siyang minamahal ng tao ngayon eh. Na posibleng lumamang na siya pagdating sa crowd kay M-Site. Habang si M-Site, hinihate ng tao, hinihate siya ng hinihate. Sa hindi ko malaman na rason.
Pero, yung last battle niya kay Plaridel, hindi ko alam kung mababago yung takbo. Kaya magandang pokpokan to. Freestyle sa freestyle, puta. Patayan to, men. M-Site St. Ice. Pero syempre, bias ko dyan, M-Site. Pero hindi natin pwedeng maliitin si Saint. Sobrang solid pa rin yung mga performance niya. Poison 13 versus Unico. Bias ko talaga, Poison 13 dito. Unico, si Unico kasi parang hindi naging consistent nakaraan. Maganda yung laban niya kay JD, pero parang hindi na yun nasundan ng malakas pa. Kanino ba siya umano? Sendlock, naglaban pa sila. Samantalang si Poison naman, galing kay GL, tumawid kay nagsimula uli kay Sensei. Kaso parang ang lambot ng tao kay Poison nun. Pero ang bibigat ng mga dala ni Poison nun, yung approach lang ng tao sa kanya, biglang tumamlay. Unico wordplay, may delivery, pero lahat kayang gawin nun ni Poison eh. Tingin ko, pag naka-A-game to si Poison, wala, burado si Unico talaga sa mapa. Pero magandang pukpukan pa rin yan. At Poison 13 ako dyan. Shay Slack 1, ayun na. Hirap na ito. Pero bias ko Slack 1, syempre. Pero iba si Shay talaga eh. Pero yun, gusto kong manalo si Slack 1. Pero kung pagkukumpray mo silang dalawa, ang lakas ni Shay nung nakarang laban niya, ang lakas din ni Slack. Kung angguluhan, kung gagamitan siya ng personals ni Shay, hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero syempre, hindi pwedeng maliitin si Slack 1. Kung tumagos siya dyan, puta, para na rin siya nag-champion. Pero sa ano na to, sa akin na lang, para sa akin na lang mas gusto manalo si Slack 1. Pero sa matchup talaga nila, bahagya kay Shay. Pero ang gusto kong manalo si Slack 1. Pero walang imposible kay Buddha. Kaya ni Slack yan. Magagawa niya ng paraan yan. Mas ginaganahan yan kapag pakiramdam niya sobrang sobrang underdog siya. Kaya yun, tignan na lang natin sa Zoning 22, July 4. Diyan lang sa may Metro Trent Pasig. Kita-kits tayo dyan. So yun lang yung prediction ko dito. Sana sana lahat ng battle wag nyong tulugan. Hindi katulad nakaraan, may mga battles tayong tinulugan. Sayang yun. At yun, enjoyin lang natin yung gabi na yan. Kita-kits tayo dyan at magdadala ako ng merch. So yun, hanggang dito na lang.